Nakikita ito. Nagpout si Yang Yen at nagsimulang tumawa, pagkatapos ay inilagay ang isang kamay sa kanyang mukha. Sabi niya sa mukha niya. Paano niya napigilan ang sarili sa pagtawa? Naririnig ito, ang mababang lobo na si Lao Tzu ay tumalon patungo sa kanya, galit na sumisigaw. Ayaw niya na pinagtatawanan siya ng mga tao. Nagbago ang isip niya, kailangan niyang lumipad, at namatay siya, na sinasabi ito. Sinuntok niya ito, ngunit hinarang niya ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang nag-aalab na lakas ng pagsuntok habang nag-iisip ng napakabilis. Ang bilis ng kanyang pagbabago ay na-promote, ang lobo ay lumingon at tumingin sa kanya. Pagkatapos nito, ang lobo ay tumalon at tinamaan siya ng husto at nahuhulog siya. Nagtatanong kung sa palagay niya ay maiiwasan niya ang pangalawa kung iiwasan niya ang una. Siya ay 3 beses na mas mabilis. Nauntog siya sa pader at nasugatan. Nasugatan ng husto si Yan Yu at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Iniisip na ang epekto ng kakayahang gawin ang kanyang bilis ay tumaas din. Pagkatapos ay galit na tumingin sa kanya ang lobo, na nagsasabing halos oras na para ipadala siya sa reincarnation. Pagkatapos ay hinawakan niya ang leeg niya at diniinan ng isang kamay niya. And with his second hand, he made the fist saying, "Don't worry," iiwan niyang mainit ang bangkay nito. Nakatayo Yan Yu dyan, nasugatan, nakatingin sa suntok na paparating sa kanya, iniisip na kung tumama ang suntok na ito, mamamatay siya. Tama ba? Mamamatay na ba siya? Pagkatapos ay naaalala niya ang nakaraan nang lumahok siya sa isang karera sa pag-akyat habang siya ay umaakyat sa dingding, hawak ang bato sa dingding, isa-isa, hindi na nag-iisip pa. Nanginginig ang mga kamay niya. Pagod na pagod siya habang umaakyat, naniniwala siyang mahuhulog siya. Mahuhulog siya sa kamatayan, at hindi siya dapat magalit sa coach. Dapat siyang magsuot ng protective gear at isang safety rope ang umaakyat sa malaking pader at ang manggagawa sa akademya ay tumayo roon. Hawak ang protection na tela ng parachute, siya ay umakyat sa dingding. Isang lalaki ang nakatayo doon at nagsabing may umaakyat ng walang safety rope. Samantala, umaakyat din doon ang kanyang tatay para protektahan ang kanyang anak. Ang lalaki sa baba ay nakikita ang kanyang tatay na umaakyat na nagnanais na i-rescue ang kanyang anak. Tumingin si Yan Yu sa baba at nakita ang kanyang tatay at walang masabi. Habang umaakyat sa napakalaking pader na iyon, lumingon siya at tumingin sa kanyang ama na may luhang mga mata, tinanong siya kung nandyan ba siya para iligtas ng kanyang ama habang umaakyat sa pader sa ilalim ng kanyang mga sagot. Dahil nagpa siya itong umakyat ng walang protective gear, responsibilidad niya ito para sa kanyang desisyon. Pagkatapos, habang umaakyat sa malaking pader, nilapitan siya ng kanyang ama at hinikayat siyang pumunta sa pinakamataas na lugar at patuloy na umakyat. Nang marinig ito, siya ay naging masigasig at patuloy na tumataas. Hindi niya pagsisisihan ang desisyon niya. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa kasalukuyan kung saan nakatayo si Yan Yu, sa harapan ng wolf, at sa tingin niya ay susubukan niya ng husto. May mga kasama pa siyang dapat ipagtanggol, at talagang hindi siya mawawala sa mundong nakatingin sa kanya at nagulat, siya nang maging aktibo siya. Sinimulan niyang alisin ang kamay niya sa leeg niya. Tumalon siya, hinawakan ang brasong iyon kasama niya, at pinipihit ang kamay sa mga braso nito. Nagulat ang lobo. Dahil sa mahusay na pagpihit ni Yan Yu, tumama ang braso nito at nahulog siya. Ang lobo na nakahiga sa lupa ay nasugatan, nagtanong sa kanyang kung ito ay isang trick. Habang si Fan na nakatayo at nakatingin kay Yan Yu at naisip, na sigurado, hindi niya ito naintindihan. Wala sa mga tao mula sa nakaraang buhay na maaaring maging katulad nila na mga powerhouse sa mga nakaraang buhay ay hanggal. Inihiga siya ni Yan Yu sa lupa ang lobo. Pinaihit niya ng husto ang kanyang braso kaya napasigaw ang lobo, at pagkatapos ay hinayla niya ang braso ng lobo gamit ang kanyang binti at kamay. Ang lobo ay gumagawa ng mga kamao na nakahiga sa lupa. Gamit ang kanyang kamay, sumisigaw na bitawan ang kanyang kamay. Gusto niyang mamatay na siya sa sandaling iniabot niya ang kamay para suntukin siya, napatalon siya at nagulat siya. Pagkatapos ay tumalon siya at hinayla ang braso nito, sinabing mawawala kaagad ang pangalawa. Hinayla niya ang braso nito ng napakalakas at nabali ang buto ng braso nito. Sumigaw ang lobo at inilabas ni Yan Yu ang kanyang kutsilyo at inilagay ito sa leeg ng lobo. Sinabi niyang nawala ang pag-ungol ng lobo, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yan Yu. Na sinasabing mo wag mong gawin yan. Siya ay sumuko, at Yan Yu na may hawak ng kutsilyo ay sumagot. Ngayon ay maaari na niyang i-cash out ang kanyang taya at hayaan silang umalis. Sagot ng lobo,
Okay, bitawan mo na siya. Ibinalik ni Yanyo ang kanyang kutsilyo at pagkatapos ay tumingala siya kay Fan na may malungkot na mukha. Iniisip kung natalo ba niya ang kalaban sa mapanlinlang na pamamaraang ito ay hihikab. Tumingin si Fan pababa sa kanyang. At si Yang Fan na nakatayo sa dingding. Tumingin kay Yan at tinawag ang pangalan niya. At pagkatapos ay ngumiti siya, nagsasabing isang magandang trabaho. Habang ito, ngumiti siya na may maluhaluhang mga mata. Nakangiti siya habang ang lobo ay nakahiga sa lupa sa kanyang likuran. Ang lobo ay galit na tumingin sa kanya at humakbang sa unahan upang salakayin siya. Ang kanyang umuungal na kalaban ay inakala niyang namatay na. Lumingon si Yanyo at tumingin sa lobo. Natakot, mabilis na lumapit si Fan at sinaksak ng kanyang naglalagablab na espada sa dibdib ng lobo at tinusok ito, na sinasabi kay Fan ng kanyang mga tao na huwag niyang hatulang ang kanyang buhay at kamatayan. Habang tinutusok ang kanyang espada sa harapan ng lobo, hinawakan ni Yanyo ang braso ni Yang Fan at hinayla siya pabalik para iligtas siya. Sumigaw ang lobo, humihiling sa kanya na huwag siyang patayin. Binunot ni Fan ang kanyang espada mula sa dibdib ng lobo at hiniwa siya ng kanyang espada. Sinabing, huwag kang magmakaawa sa kanya. Kapag kinausap siya nito, wala siyang pagkakataon. Matapos nun si Fan ay tumayo roon, hawak ang kanyang espada ng malakas. Nakita ang kanilang amo na patay, natakot at sinubukang tumakas, sinabing si kuya ay pinatay. Isang kakaibang halimaw. Tapos yung naghalo ng lason kay Yanyo at ang kanyang mga kaibigan na nagpainom ng lason na si Cheng Yu ay sumigaw kay Yanyo kung paano maaaring magbigay ng malaki. Kapatid sa patay, tinuturo siya ni YNYU. Sinasabi kay Fan na ang lalaki ay may supernatural na kapangyarihan at maaaring masindak ang mga tao. Siya ang dahilan kung bakit sila ay nasa krisis. Pagkatapos Chen, yumuko ka kaagad kay Fan at hilingin sa kanya na sabihin, siya ang boss, makilala ang bagong boss sa kanilang pang-apat na ring. Ang taong makatalo ay maaaring walang kondisyon na makakuha ng lahat ng mga materyales at ang mga miyembro ng koponan. Nang si Fan na inilalagay ang kanyang apoy na espada sa loob ng kanyang singsing, tumugon na wala siyang pagkukulang sa kapatid-kapatid niya, kaya umalis ka na. Itong Chen tumungo at tumingin kay Fan na may luha sa mata, nagtatanong kung ayaw niya sa kanya. Tapos sabi niya wala boss. Pinatay niya si Scar at mayroon siyang ganitong klase ng walang kwentang kakayahan. Kaya baka hindi na rin siya makakain pagkatapos nito. Chen, ay yumuko ka bago sabihin kay Fan na boss, sama mo ako. Si Yan Yi ay nakatabi. At sinabi ni Fan na siya ang kanilang kaaway. Si Fan na nakatingin sa kanya, yumuyuko sa harap niya sa tingin niya ay magagamit niya ang propesyon ng Rosemary sa paglaban kay Xiao Ao. Tutulungan niya siya. Sa makatuwid, si Fan ay nakatayo doon at tumugon sa kanya, okay. Ngunit tandaan, kung plano niyang ipagkanulo siya mamaya, buburahin niya ang kanyang pag-iral sa mundong ito. Pagkarinig nito, si Chen ay tumahimik at may luhang mga mata, sumigaw na maaalala niya ang kanyang kabaitan. Salamat sa kanyang boss. Nang makita ito ni Yang Yu, nagalit ka at inutusan ni Fan si Chen Yu na gisingin muna ang babae, at bumangon siya. Tumayo si Roger na nahihilo dahil nasugatan siya. Nakayuko si Fan bago niya ito nakita at umatras, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Sagot ni Fan, nagtatanong kung ano. Kaya niyang mag-isa maglakad pabalik sa kampo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagalit siya sa kanya. Pagkatapos ay humakbang siya sa unahan, nagre-replay. Oo, kaya niya. Tumingin siya sa kanya, tumayo siya at tumalikod kaagad si Yanyo. Kahit na nahihilo siya at pagod na iisip niya, na gusto niyang ipakita sa kanya na siya ay malakas at maaasahan. Konti pa, napasubsob siya sa tiyan at nakitang hindi makapagsalita si Fan na ito. Ngunit natapos na ang lahat. Nawalan na siya ng malay. Nauuna si Fan sa kanya, nagtatanong kung gusto niyang buhatin siya nito ngayon at hindi siya makapagsalita at hindi na sumagot. Pagkatapos nito ay nalalayan siya nito sa kanyang likuran na nagsasabing, halika, tumigil ka na sa pag-arte na nagagalit ka. Pagkatapos ay binuhat niya siya at dinala siya kay Mayo Chun at King Zhu, at sinabing sa sandaling pagalingin silang dalawang babae, sa lalong madaling panahon. Ginagamit ni Chen Yu ang kanyang propesyon ng Rosemary at ibinalik niya ang mga ito sa kamalayan sa pamamagitan ng pagkurot sa kanyang kamay. Hinitid din ni Fan ang karga din niyang si Yanyo sa kanyang likuran at nakita niya ang dalawang babae sa kamalayan. Tinanong ng Fan kung gising na sila. Iminulat ni Mayo Chun ang kanyang mga mata at sumagot ng oo, at pagkatapos ay umupo si King Zhu sa tabi niya. Tinanong ni Mao Chuo kung bakit sila natutulog.
Hindi ba zombie ang hinahabol nila tapos Mayo? Sinabi ni Mayo Chu na ang huling naalala niya bago siya hinimitay ay ang kakaibang amoy ng rosemary. Nang marinig ito, itiniklop ni Chen Yu ang kanyang mga kamay sa harap nila, sinabing, patawarin mo siya. Ginamit niya ang kapangyarihang ito para matulog sila. Pagkatapos ay binigyan sila ni Yan Yu ng 3 kristal na core, na sinasabi sa kanila na ayos lang ang lahat. Napatay nila ang 3-tier at 2 zombie at matagumpay na nakolekta ang kristal. Tuwang-tuwang sinabi kay King Zhu na ginawa nila ito. Tapos si King Zhu na nakatingin kay Fan ay nagtanong kay Kung Kuya bakit siya nandoon. Tapos, itinuro ni Fan si Chen Yu, na sumagot na tinitingnan niya kung nagsasanay sila ng maayos at ang lalaking ito ay titingin sa kanila mula ngayon, na mula si Chen Yu. Dahil sa tuwa, at saka ngumiti, sinabing sila na pala ang mga maliliit na kapatid na babae ng kanyang amo. No wonder sobrang ang cute nila. Pagkatapos ay tumingin kay King Zhao, sinabi niyang mukha siyang Diyosa pagkatapos nito. Tumingin si Mayo Chu kay Yan Yu at sa tingin niya ay nasugatan siya. Siguradong hinimitay siya dahil sa labanan. Habang itong si Chen Yu, na isa sa nakalaban ni Yong Fan na inaalagaan pa. Dapat mas may karanasan pa rin sila. Kailangan nilang magsanay ng mas mahirap ng ganoon. Sabi ni Yang Fan. Samantala ang singsing ni Yang Fan ay biglang naalarma. Nakakagulat, na tumingin siya sa kanyang singsing at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo. Si Yan Yu ay tumabi at nagtanong kung ano ang problema, at siya ay tumugon na may isang bagay doon. Pagkatapos ay tumingin si Fan sa gusaling malapit doon at nag-isip, na hanggang ngayon, wala pa ring reaksyon mula sa singsing, ngunit isang trader ang lumabas nang wala sa oras. Marahil ito ay isang pambihirang random na mangangalakal pagkatapos napatingin si Fan, doon patungo sa gusali, humakbang sa unahan, na sinasabing pagalingin ni Mayo Chu sina Yan Yu, King Zhu at si Chen Yu, ay bantayan sila. Lalapit siya at titingin doon. Sagot ni Chen Yu, oo, boss. Kung may gustong sakta ng mga babaeng ito, kailangan nilang tapakan ang kanyang bangkay. Tumingin si Mayo Chu kay Chen Yu at huminga ng malalim, sa pag-aakalang ito ay magiging sakit ng ulo sa sandaling makaalis si Fan. Hinawakan ni King Zhu ang kanyang braso, sinabing kapatid, sasama siya sa kanya at matutulungan siya kung may mangyari na hindi inaasahan. Nang marinig ito ni Fan ay nagtatanong kung maaari niya itong protektahan at commendate siya. Nagre-reply si King Zhu, na mas malakas na siya ngayon. Naiisip ni Fan na matagal na din mula nang magkaroon sila ng oras na magkapatid. Kahit mukhang okay lang siya sa labas, she must be frustrated inside dahil sa apocalypse, so isasama niya ito ngayon. At pagkatapos ay isinama siya ni Fan. Habang nasa daan na hawak niya ang mga braso ni Fan ng mahigpit at sinabi niya sa kanya na huminto na hindi niya siya iiwan. Okay, kaya huwag kang mag-alala. At sumagot siya ng oo, kapatid. Gayunpaman, dumating silang dalawa sa gusali habang naghihintay pa rin sila. Pagkatapos pumasok sa basement, sinabihan siya ni Fan na manatiling tahimik. Maaaring may mga zombie at halimaw at siya ay tumugon ng alright. Matapos ang Fan na ito ay pumasok sa silid-aklatan at nagulat nang makita ang mga ngalakal doon. Na nakatingin sa mga ngalakal. Sa tingin niya, ito ay isang random na mga ngalakal na si King Zhu na nakatingin sa mga ngalakal ay nagtanong sa kapatid na lalaki na ito. Kung bakit ito ay naiiba sa mga nakita nilang trader si Fan na humakbang sa unahan patungo sa trader ay tumugon sa kanya. Dahil ang random na mga ngalakal na ito ay lumilitaw ng random at nananatili lamang ng 5 minuto. Pagkatapos nitong si King Zhu, na nakatingin sa mga ngalakal ay nagsasabing may ganoong mga ngalakal. At pagkatapos ay tinanong niya kung may kakayahan ba itong katulad niya. E tinuro ni Fan ang kanyang singsing patungo sa sinabi ng negosyante na ipakita sa kanya na ang mga deal. Nang makita ito ni King Zhu siya ay nagulat, at pagkatapos ay tinanong niya kung paano siya nakapasok kung saan at kung ano ang hitsura nito sa loob. Tumugon si Fan na ang mga tao lamang na may mga kristal na core ang may pwede pumasok doon. Tila may itinatago na naman siyang mga kristal sa kanya. Inilabas ni King Zhu ang kanyang dila, ni-replay ang nakuha niya sa araw ng pangangaso at pagkatapos ay isinama din siya ni Fan sa mundo ng kalakalan. Napakaraming interface ang lilito sa harap nila at pagkatapos ay i-click ang mga profesional na card. Tinatanong ni Fan kung may gusto siya. Mayroong ilang mga kasanayan doon. Pagkarinig nito, nagtataka siyang tumingin sa kanya, pagkatapos ay pumili ng isa sa mga card, nagtatanong kung ang isang fan ay tumugon sa kanya, na nagsasabi sa mekaniko na ito ay isang bihirang profesional na card.
Gayunpaman, ito ay isang antas-isa na propesyon ng mekaniko na may presyong 2,000 gray na kristal at may diskwento na 100 gray na kristal. Tumingin si King Zhu sa professional na card na yun at tinanong si Kuya, magandang kasanayan ba yun? Naklik niya ang purchase ang button para i-replay na ang propesyon na ito ang pinakaangkop para sa kanyang kapatid na si Yanyu, at pagkatapos ay naklik niya ang card na yun at sinabi sa kanya na wala na silang maraming oras, at pagkatapos ay tinatapos niya ang pangangalakal sa pamamagitan ng pag-click sa trade. Pagsasabi sa kanya, sige, ibigay na natin kay Ate Yanyu. Ikaw. Siya ay magiging napakasaya na makikita ito. Gayunpaman, napilitan siyang lumabas sa pagtatapos ng kalakalan. Nang makita niya ito, nagulat siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa library, nagtatanong kung paano siya nakalabas. Isa pa, nasa kamay niya ang card at nakatayo siya roon at sinasabing nilalamig na ito. Mabilis na lumabas ang kapatid niya, at si Fan ay naiwan sa mundo ng kalakalan. Ang kanyang singsing ay kumikinang at siya ay nakatayo roon, sa pag-aakalang ang mga tao ay mapipilitang lumabas sa trading space. Kapag ang trading ay kumpleto na sa isang random na mga ngalakal, ang refresh skill ng ring ay hindi pa magagamit ngayong linggo. Hayaan siyang subukan ito ngayon at pagkatapos ay magpapatuloy siya sa pangangalakal at pagsuri sa mga card ng isa-isa, sa pag-aakalang hindi siya makapaniwala dito. Napakadilim na wala siyang maiguguhit kahit ano. Isang card ng level 1 para sa transmission earring X19 ang makikita sa harap niya na nakikita ang card na yon. Tuwang-tuwa siyang humihingi ng antas para sa mga pantulong na kagamitan na ito ay maaaring makipag-usap sa iba sa loob ng 100 kilometro kwadrado na saklaw ng mga ito. Ang mga bagay ay high-tech at napakabihirang. Sa kabila, nasa library si King Zhu. Nauna siyang pumunta sa mga libro, iniisip na ang silid na ito ay isang silid aklatan. Pagkatapos ay pumili siya ng isa sa mga libro at hinay pa ng alikabok sa tuktok ng libro, na isang matematika. Hawak ang libro sa kanyang mga kamay. Tumingin si King Zhu dito, sa pag-aakalang halos nakalimutan na niya na siya ay isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo hanggang ilang buwan na ang nakalipas. At sa lahat ng mga araw na iyon sa campus ng universidad, na-miss niya ito. Samantala, bumalik si Fan at tinawag ang kanyang pangalan, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat mula sa likuran. Gayun din, sinasabi niya sa kanya na bitawan siya. Lumingon si King Zhu at tumingin kay Fan, tinanong ang kanyang kapatid na lalaki kung maaari siyang magtanong sa kanya ng isang bagay, pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang kapatid kung posible bang bumalik sa nakaraan. At nagulat ang Fan. Pagkatapos ay tumingin sa kanya, sa palagay niya ay tinanong na ito ni King Zhu sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa oras na iyon ay wala siyang kapangyarihan at hindi siya makasagot. Ngunit ngayon ay iba na ang mga bagay at tumugon siya sa kanya. Naniniwala si King Zhu sa kanya na may pag-asa pa rin hanggang makakaligtas sila. Sa pagdinig nito, sinabi niya sa kapatid. At pagkatapos ay niyakap siya nito, sinasabing naniniwala siya sa kanya. Magkasama tayo at maghintay sa pagdating ng araw na yon. Pagkatapos ay buong pagmamahal na tinapik ni Fan ang kanyang ulo, sinabing, bumalik na tayo ngayon. Naghihintay si Yanyu at iba pa. Pagkatapos nito, lumabas sila sa building na yon. Tumingin siya sa card na nasa kamay niya at ngumiti, sabi, Kuya, hulaan ba niya kung ano ang magiging reaksyon ni Sister Yanyu kapag nakita niya itong professional card? Nakangiti siya, nakatingin sa card. Hinawakan niya ang kamay niya at inakay siya sa likod ng pinto, at pareho silang nagtago sa likod nito nang hilahin niya ang kamay niya para magtago. Nakakagulat na tinanong niya ang kapatid niya kung ano ang problema, at sinabihan siya nitong tumahimik. Sa kabilang panig si Yanyu ay nasugatan at napaupo sa dingding. Umupo si Maya Chu sa tabi niya, sinasabi sa kanya na nasaktan siya ng husto sa pagkakataong ito. Babae siya, kaya huwag mong subukang maging malakas sa susunod. Kung hindi niya kayang labanan siya ay tumakbo. Si Yanyu ay sumagot ng okay. Alam niya, gayunpaman, ang ilang mga zombie ay umaatake sa kanila at si Chenyu na hawak ang ipinako na stick. Ang mga zombie habang humahakbang patungo sa mga zombie, lumingon siya na nagsasabing, huwag mag-alala, mga kapatid, siya na ang bahala sa kanila habang parehong pinagmamasdan ni Fan at King Zhu ang lahat ng bagay na ito sa likod ng dingding. Tinanong ni King Zhu ang kanilang kapatid kung tutulong sila. Sagot ni Fan. Maghintay, sumali lang si Chengyu kanilang koponan at gusto mong makita kung ipagkanulo niya sila sa hinaharap. Gayunpaman, pinagaling ni Mayo Chu ang mga sugat ni Yanyu sa kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Tinanong kung ayos lang siya habang pinapagaling siya.
Maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Kaya paano kung bumagal sila ng kaunti? Sagot ni Mayo Chu. Alam mong ayos lang, ngunit sa susunod, kailangan niyang umasa sa kanya para sa kanilang kaligtasan. Hindi nila masabi kung anong mga kaaway ang kakaharapin nila sa kanilang daan. Sa kabilang panig, si Chen, pinapatay mo ang mga zombie, at pagkatapos nilang patayin, tumingin siya kina Yan Yu at Mayo Chu, na nagsasabing siya ang dapat sisihin. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa kanilang gang na umatake sa kanila. Sumasagot si Yan Yu na hindi na niya kailangang humingi ng tawad. Sinusunod niya ang mga utos na hindi na kailangang sabihin, kahit napatayin siya, hindi siya malakas at sapat na habang pinapagaling pa ni Mayo Chu ang kanyang narinig na mga salita ni Yan Yu. Sagot ni Chen Yu, hindi, mangyaring huwag sabihin na kapag narinig ito ni Boss Yong Fon, pahihirapan niya siya hanggang mamatay. Tapos tinanong niya si Yan Yu. Siya ay may pamilyar na accent at tubong Dichu City. Sumagot si Yano ng oo, ngunit bumalik lamang sila upang hanapin ang kanyang mga magulang. Nakatira sila noon sa ikalawang ring. Nang marinig ang tungkol sa ikalawang ring, natatakot si Chen Yu kapag hiningi niya ito. Dahil sa ikalawang ring, may mga buhay pa rin, ngunit lahat sila ay napakalakas. Ngunit ang natitira, kinumpleto ni Yam Yu ang kanyang pangungusap sa pamamagitan ng pagsasabi ng patay. Alam niya, ngunit ayaw niyang sumuko kahit na ang pagkakataong mahanap sila ay isa lamang sa 10,000, biglang nagulat si Chen Yu, iniisip niyang yan ang apelyido at ang second ring ay nagkataon lamang. Gayunpaman, sa palagay niya si Yan Layer, ng Scarlet Rose Organization ay binansagan na Thunder God, Ability Level 3. Thunder Soul ay kayang kontrolin ang kidlat. Ang kanyang kakaibang kasanayan sa Thunder Penetration. 3 rurok at matatag, matigas ang ulo at matapang na personalidad. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Chen Yu ang tungkol sa pangalan ng kanyang ama. Habang ginagamot ni Mayo Chu ang kanyang mga sugat na isang masakit na pamamaraan. Nasasaktan siya, sinasabi ang pangalan ng kanyang ama. Napangiti siya, ni-replay ang pangalan ng kanyang ama Yan Lei, at pagkatapos ay tinanong niya kung bakit ito nagtanong. Natakot si Cheng Yuo at napa-atres. Ang kanyang ama ay ang Thunder God. Nagtatanong si Yan Yu tungkol sa Thunder God at kung sino siya. Lumapit si Chen Yu kay Yan Yu at nagpapaliwanag na si Yan Lei. Ang kanyang ama ay isa sa pinakamalakas na tao sa lungsod ng Dishwan. Makakarating kaya siya doon, nang narinig ni Yan Yu na nakakagulat na nakatingin kay Chen Yu sa kabilang panig. Si Fan at King Zhu na nagtatago sa likod ng pinto ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Tinanong ni King Zhu ang ama ni Sister Yan Yu, nakamangha-mangha. Gayunpaman, nakatayo doon si Fan at iniisip ang Thunder God. Mukhang malaki ang pinagbago ng buhay ni Yan Yu sa dati niyang buhay. Siya ay talagang sikat, gayunpaman, hindi ganoon kalakas ang kanyang mga magulang. Malaki na ang pinagbago ng mundo niya dati. Sagot si Yan Yu kay Chen Yu. Kung tutuusin, ang kanyang ama ay isang veterano, at sigurado siyang mabubuhay ito. Ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ito. Gayunpaman, nagbigay ng larawan si Chen Yu kay Yan Yu na sinasabing may larawan siya doon. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring masaktan sa lungsod ng Dishwan, kaya hiniling niya sa isang tao na kolektahin ang larawan ng mga taong ito. At pagkatapos habang nagbibigay ng larawan, tinanong niya kung ito ang kanyang ama, kinuha niya ang larawan upang makita. At nang makita niya ang larawang iyon, larawan iyon ng kanyang ama. Nang makita niya ito, nilagay niya ang isang kamay sa kanyang bibig, na nagsasabing, Ama, salamat sa Diyos sa wakas ay natagpuan siya. Pagkatapos habang nakatingin sa larawan, napangiti siya, iniisip na ang paglalakbay na ito sa lungsod ng Dishwan ay magbubunga. Sa wakas ay natagpuan niya sila. Si Chen Yu ay tumayo sa harap ni Yan Yu at tumingin sa kanyang iniisip. Na si Yong Fan ang tuktok ng team na ito, ngunit hindi niya inasahan na may mas makapangyarihan pa sa team, ang anak na babae ng Thunder God. Samantala nakarating doon sina Fan at King Zhu. Patungo kina Yan Yu at Mayo, ngumiti si Chu, na nagsasabing si Sister Yan at Sister Lin ay bumalik noon. Fan na nakatingin kay Yan Yu. Sabi na ngayong natagpuan na nila ang ama ni Yan Yu, magpatuloy tayo sa Plan B. Nagtatanong si Yan Yu tungkol sa Plan B, mga tugon ni Fan na ang Plan B ay papasok sila sa battle mode at lilipat sa pangalawang ring para hanapin ang kanyang ama. Nang marinig ito, nakakagulat na tinanong ni Mayo Chu si Yong Fan kung seryoso siya. Ni hindi sila makalapit sa inner region ng third ring. Samantala, humakbang si Chen Yu patungo kay Fan na nagsasabing boss.
Ang pangalawang singsing ay hindi katulad ng pang-apat. Mayroong level 2 na zombie sa lahat ng dako at maraming tier 3 at tier 4 na zombie, mutant na halaman at mutant na hayop. Parang naghahanap ng kamatayan. Tumugon si Fan na alam niya, ngunit pinipili ng makapangyarihang mga taong iyon na manatili sa pangalawang ring, na nagpapakita na ang lugar ay hindi lamang mayaman sa mga mapagkukunan, ngunit ito rin ay isang mahusay na lugar upang pagbutihin ang mga kasanayan ng isang tao. Habang iniisip na kaya niyang lumapit ka kay Xiao Wowo, hindi niya alam kung gaano kalakas ang lalaking iyon. Ngayon, kung tutuusin, extreme siya. Talented at malakas ang backer. Mas mabuting tapusin na siya bago pa siya lumakas. Pagkatapos nito si Yan Yu, na nakatingin kay Fan, ay nagsabing alam niyang sabik siyang makilala ang kanyang ama. Ngunit maghintay pa tayo ng kaunti. Sagot ni Fan, tama yan. Nasugatan din si Sinon, kaya magpahinga muna tayo. Kaya mas malaki ang tsansa nilang magtagumpay. Matapos itong si King Zhu na nakatingin kay Yan Yu, binabati siya sa paghahanap ng kanyang ama. Isa pa, may inihanda siyang regalo para sa kanya. Nagtatanong si Yan Yu tungkol sa regalo. At pagkatapos ay binigay sa kanya ni King Zhu ang professional na card na nagsasabi kung saan siya pupunta. Nakita ni Yan Yu ang card at nagulat siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung para sa kanya Pagkatapos hawak ang card na yon. Ngumiti siya at nagpasalamat kay King Zhu at sumagot si King Zhu na welcome siya, dahil sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na machinist ang pinakaangkop na propesyon para sa kanya. Habang nakatayo roon, si Fan ay tumingin siya sa isang tabi para huwag pansinin ang kanyang mga papuri. Nang marinig ito, tumingin si Yan Yu sa pag-iisip ni Fan. Tinupad niya ang kanyang pangako at gagantihan niya nito sa kabaitang ito sa hinaharap. Pagkatapos nito, ginagamit ni Yan Yu ang card na iyon sa sandaling gamitin niya ito, nahanap niya ang kanyang sarili sa ibang mundo, at nagiging mas malakas ang kanyang katawan. Habang nagkakaroon ng kapangyarihang iyon, ikinuyom niya ang kanyang kamao dahil siya ay ganap na gumaling at mas malakas gamit ang profesional na card na ito. Habang sinisipsip niya ang mga kapangyarihang iyon, tumabi si Fan at sinabihan siyang mabilis na mauunawaan at makontrol ng mekaniko ang lahat ng uri ng makinarya. Pagkatapos nito, hiningi niya sa kanya ang kanyang pistol at ibinigay niya ito sa kanya. Habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan, gumagawa siya ng mga pagbabago sa baril gamit ang kanyang mahika at kapangyarihan. Ginagawa niya itong mas malakas na sandata habang ginagawa ang mga pagbabago sa pistol. Iniisip ni Fan ang nakapirming bomba na nakuha niya kanina. Kung gagamitin niya ito, ngayon ay mapapalakas nito ang mga kakayahan ng pistol na ito. Habang gamit ni Fan ang kanyang mahika ay gumagawa ng mga pagbabago sa pistol na yon. Panindigan ni Cheng Yu ang kanilang nakakagulat na iniisip. Hindi kataka-taka kung bakit napakalakas ng sandata ni Boss Yong, parang may kakaibang forging skill. Tapos pinalitan ni Fan ang pistol na iyon ng 3-tier magic gun pagkatapos ibigay ni Fan ang pistol na iyon kay Yan Yu. Pagsasabi sa kanya doon siya pupunta, ngunit nakakalungkot na ma-upgrade lang niya ito sa tier 3. Nang marinig ito, nakatayo doon si Chen Yu, nagulat sa pag-aakalang ito ay isang tier 3 pistol. Pagkatapos ay umupo si Chen Yu sa paanan ni Fan at hinawakan ang kanyang paa na humihiling sa boss. Siya rin ay ang kanyang nakababatang kapatid. Baka naman pa isang 3-tier weapon naman din. Tumugon si Fan na ito kaya wala siyang sapat na materyales. Sumigaw si Chen Yu na kukunin niya ang lahat ng kinakailangang materyales para sa mga armas. Galit na tumingin si Fan sa kanya at sumagot na bibigyan niya siya ng listahan ng mga item mamaya nang marinig niya ito. Tumakbo siya patungo kay Fan para yakapin at halikan siya. Habang pinipigilan siya ni Fan, hawak ang kanyang ulo. Pagkatapos tumingin si Fan kay Yan Yu at sinabing subukan mong gamitin ang iyong pistol sa kanyang bagong kasanayan. Mahirap para sa isang ordinaryong tao na gamitin iyon habang nakatayo doon. Si Yan Yu na hawak ang kanyang pistola. Lumapit si King Zhu at inagaw ang pistola na iyon mula sa kanyang kamay, tinanong ang kanyang kapatid kung paano siya nagsinungaling ng ganoon. Ibigay iyon sa kanya at hayaan siyang subukan. Nagulat si Yan Yu nang inagaw sa kanya ni King Zhu ang baril na iyon sa kaninang kamay. At pagkatapos ay itinakda ni King Zhu ang kanyang sandata para barilin, tinanong kung walang laman ang baril na ito. Dahil sinubukan niyang umatake, ngunit hindi gumana ang baril. Sumagot si Yang Fan na ito ay hindi na walang mga bala. Ito ay isang sistema, espesyal niyang itinayo na ang mga mekaniko lamang ang maaaring gumamit. At mula ngayon, sanayin kanya kay Yan para maging isang natatanging master mechanic.
Nang marinig ito inakala ni Yan Yu na ito ay isang espesyal na sandata lang ang magagamit niya. Pagkatapos ay ibinalik ni King Zhu ang kanyang baril sa kanya at inilabas ang kanyang dila, sinabing Sister Yan Yu, sorry, hindi niya talaga magagamit ito. At pagkatapos kinuha ni Yan Yu ang baril na iyon mula sa kanyang nang may ngiti, na sinasabi, hayaan siyang subukan ito. Pagkatapos itinakda ni Yan Yu ang kanyang baril at ipinutok ang mga bala patungo sa dingding, na sinasabing ang pistulang ito ay maaaring magpaputok ng mga ganitong uri ng bala. Una, normal na bala, pangalawa freeze bullet, at sa wakas ay ang pagsabog ng yelo. Ang mga bala na nakakita nitong King Zhu ay nakakagulat na nagsasabi na ang hakbang na ito ay mas nakakatakot kaysa sa Zion I-1 existing. Pagkatapos ay isang pagsabog ng yelo ang susunod sa epekto ng impact. Nakikita ito ni Cheng Yuo at pinupuri ang boss na si Fan. Ang isang henyo sa paggawa ng mga armas na ito, siya ay kamangha-mangha at inilagay ni Fan ang daliri sa kanyang mata at tumugon. Itigil ang pagpupuri sa kanya pagkatapos.